You're finished now, Prime! Oh, what are you doing, Scourge? I'm finishing you off, Optimus Prime! What? I think you got the wrong Optimus Prime. My bad. And ito nga ang toy na re-review natin for today. This is the Transformers from Blacky's Scourge. Now, bago tayo mag-start sa ating review, special shout out muna sa Blacky's for sending this model kit ni Scourge sa atin. So, once again, thank you so much Blacky's for sponsoring this video. Pag nabili natin itong si Scourge, ganyang klaseng packaging ang meron siya sa harap. Ang ganda, no? Reflectorized. And sa likod, and sa gilid, and sa kabilang gilid, and sa ibabaw, and sa ilalim. And pag na-unbox na natin siya, nandito lang ulit yung manual natin. This one is para ulit doon sa battery operation niya. And may kasama ulit tayong sticker panels dito. And nandito naman yung manual natin. Dito na lahat kung paano natin siya i-assemble. So first we have here muna, this one. Open muna natin ito. Lalagay natin to sa base niya mamaya. Maganda rin naman, shining and transparent yung pinaka fire effect niya dito. Next we have here, ito yung parang pinaka core ng body niya, and dito din nakalagay yung battery. Orange naman yung sa kanya. Meron tayong tatanggalin dito para gumana. May mga parang pegs lang din siya dito. This one naman is gagamitin natin mamaya doon sa neck part yan eh. Dito natin yan ilalagay. Nandito rin yung parang pinaka face ni Scourge na transparent din. Sobrang liit din. And we have here yung pinaka mask naman ni Scourge yan. Si open naman natin dito yung stand niya. Yung kanyang stand, same lang dun kay Optimus Prime na first na na-open natin. Pero ganito lang din, nothing fancy. And pwede mo siyang actually pagduktungin. Pwedeng ganyan. Or, in short, naduduktong itong mga stand. Yung speaker natin dito is pwede na nating tanggalin. Yan. And isasakto mo na lang yung butas niya doon sa para sumakto siya. Ganun din gagawin natin. Isakto nyo na lang doon sa pinakadalawang bilog niya. Kasi pag nasakto nyo yan dyan, everything will follow naman eh. Saktong-sakto. Yan ang itsura niyan, pinaka-stand niya. Okay, and itong mga fire effect niya, pwede na natin yan ilagay either kung saan nyo siya gusto ilagay yung mga butas niya. Okay, yan ang pinaka-itsura ng stand niya. Next, i-open natin dito. We have here dalawang B1. So that means pareho lang yung laman ng runners niya. And nandito naman yung D4. And nandito isang malaking piraso natin. Open na din natin yan. We have here A2, A1. So ito lahat yung mga runners natin. Build na natin si Scourge.
tapos na natin mabuo si Scourge, pero mamaya na tayo dyan. Pakita ko lang yung may mga sobrang parts tayo dito tulad nito. This one is doon sa neck connector niya. Sa neck. Meron tayo ditong runner. May Autobot logo kasi dito Autobots and Decepticons. Pero walang nakalagay sa manual kung saan natin siya pwede magamit. And then meron pa tayo dito another set ng B1 na runners. Yung isa lang yung nagamit natin para yun dun sa shoulders. Yung iba dito is intact pa sa runners niya. And may sobra din tayo dito na accessories. Lumalabas para siyang accessories kasi may alternate shoulder pads dito si Scourge. So mamaya i-try natin to sa kanya kung ano itsura pag ito naman yung nakalagay sa shoulders niya. So let's move right along na dito kay Scourge. Ayan, check muna natin yung details niya. Okay, kuha din naman kuha din Tsaka ang ganda din ng details talaga. Ayan dito parang legs talaga siya ni Robocop. Likod, malinis din sa likod. Nice, ganda. Ganda ng details. Tsaka yung pagka-gray, yung metal, yung parang gunmetal yung ginamit na gray color sa kanya. Kaya ang ganda. Pagdating nga lang dito sa paa, I don't know, naging hollow earth yung buong loob ng mga paa niya dyan. Yan, na-insure niyan. Okay, so para sa articulation dito ni Scourge, yung head niya is on a ball joint, so naro-rotate yan ang ganyan. Gusto ko yung effect na yan kasi sa movie, ito yung isa sa mga napapansin natin kay Scourge, parang neck armor niya dyan. So it's a good thing na na-include nila yan dyan. Yan, so pwede siya mag-look up and look down. Sa shoulder niya, hanggang ganyan lang yung arms wide open niya. Hindi natin gaano maiangat kasi tumatama na itong shoulder pads niya. Yung shoulder pad niya, nagagalaw din naman yan, up and down. And then, dito pa sa shoulder part, naro-rotate. And then, may up and down din siya dyan mismo sa shoulder. Pagdating sa bicep niya, naro-rotate dito sa may bandang elbow na. And yung kanyang elbow bend is ganyan. Pagdating sa kamay niya, naro-rotate siya ng ganyan. And dito sa part na to kasi, na-articulate din isa-isa. Okay, pero ang pinaka-joint lang niya is doon sa pinaka-connector lang din. Dito sa kabila, itong weapon niya, umiikot yan, ganyan. Uy, umilaw na siya. And yung kamay niya na-rotate lang din. Ganyan, kasi ball jointed yan. Pero yung mga fingers niya doon, wala nang articulation. Pagdating sa waist niya, since galit na dito si Scourge, umiikot yan dyan sa connector natin. And walang any ab crunch. Pagdating sa Van Damme split, kaya ba niya yung Van Damme split? Uy, kaya din. Kaya niya yung Van Damme split natin. And ang high kick niya, ganyang kataas. Yung back kick niya, ganyan din kataas. Ball jointed din yon, so may mga konting swivel dyan sa thigh area niya. And then yung kanyang knee bend, ganyan. Pwede mo ma-rotate sa taas din ng knees niya. Pagdating sa paa, dito sa cover nung parang armor niya sa paa, na may articulation din dyan, so nagagalaw yan. Pinakapaan niya is natataas siya ng ganyan, wala nang babaas lang. And swivel lang ganyan kasi ball jointed. So yun ang pinaka-articulation dito ni Scourge. Now, itatry natin yung extra shoulder pad niya dito. Kakaibang accessories niya, hindi kamay, shoulder pad. So tatanggalin lang natin yan and try natin ikabit ito. Hindi ko lang sure bakit dalawa yung ginamit na armor sa kanya. Ano to, nung in-upgrade na siya ni Unicron sa movie? May ganun ba? Hindi ko na matandaan Pwede rin ganyan, no? Okay din naman yung itsura niya, no? Parang at least magkaiba yung armor niya. Pero try natin pag dalawa. Yan. Okay, so ito si Scourge sa alternate shoulder pads niya. Alin mas bagay guys? Ito or yung ganito? Parang ito kasi sa may pinaka-movie And then, nandun yung mga logo. May Autobots logo siya dun. Diba dyan niya nilalagay yung mga napapatay. Comment down kayo guys, alin na mas prefer ninyo? Itong mas spiky na shoulder pad niya or itong mas rounded na shoulder pad? Let me know nga sa comments down. And syempre, isa pa nga sa gimmick dito ni Scourge, ayan na nga, nakikita nyo yung kanyang pailaw. Ang ganda sa mata. Ang ganda sa mata. Scourge ang dating nyo. Parang sa movie talaga, no? Or mukha siyang Shredder. Pero ang ganda kasi yung light niya hindi lang doon sa mata. So tumatawid sa neck niya hanggang doon sa chest area niya. And we all know naman, doon sa movie, umiilaw din yung chest niya, di ba? Parang meron siyang something sort of energy doon sa chest area niya. So within this effect na lighting na binigay sa kanya, ang ganda kasi it runs through hanggang sa likod nga, gumagana yung ilaw niya na yun. Okay na okay, ang ganda. Tsaka ang lakas, malakas yung LED light niya. And ang maganda pa nga dito, try na natin siya dito ngayon sa kanyang stand.
Tingnan natin anong dating niya. Uy, nice. Nice. Ang ganda ha. Ang ganda. Yung fire, pwede pa natin tong ilipat banda dito. Kung gusto nyo. Yan. O, di ba? Ang ganda ni Scourge dito. Nakakatekot talaga siya. Yan o. Tapos, nasa rotating table mo. Umiikot-ikot lang siya na ganyan. Ganda o. Okay, di ba? Okay na okay. Now, para sa height ng Scourge natin dito, ang height niya is around 5 inches. 5 inches siya. And maganda niyan, i-compare pa natin siya sa iba pa nating Blockies tulad ng ating Optimus Prime. Mas matangkad talaga si Scourge. And we also have here core class Optimus Prime. Our AMK mini series from YOLO Park Optimus Prime. Our Hot Soldiers Legend Scale Optimus Prime. Our AMK Pro series from YOLO Park Optimus Prime. Our Titans Return Beachcomber. Our Transformers Quintesson Judge, and our AMK from YOLO Park Scourge. So yan ang ating height comparison. If you are planning to buy this model kit from Blockies na si Scourge, ang price range niya is around 500 up to 900 pesos. Depende na lang again kung saang specific market kayo makuha ng copy nyo nito. There you have it now guys. Ito na ang ating Transformers Rise of the Beast movie from Blockies, si Scourge. What do you think of this model kit? Is it go for you or a no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, naaastigan ako ngayon sa gawa ng Blockies. Well, knowing na ang ganda rin talaga ng details na nilagay nila dito kay Scourge, hindi ako nahirapan magbuo sa kanya. Actually, malabas guys, alam nyo, parang mas nahirapan pa akong magbuo kay Optimus Prime. Parang medyo mas maraming parts Optimus Prime compared dito kay Scourge. Aesthetically speaking, ang astig dito ni Scourge, yung kulay na binigay sa kanya, super ganda, especially pag nailaw na natin siya, di ba? Napaka-astigi, ang ganda-ganda talaga nung dating niya. Menacing na menacing din dito si Scourge kahit na maliit lang siya and hindi natin gaanong pansin pagka-cartoonish nung scale niya. Almost same lang naman sila ng dating ni Optimus Prime, pero kay Optimus Prime kasi masyadong halata ka agad. Malaki yung kamay, malaki yung ulo, kaya mas mukhang cartoonish yung dating sa akin ni Optimus Prime compared dito kay Scourge. Mabagay din naman sa kanya yung parang pinaka-scaling niya. Pagdating sa articulation neto ni Scourge, wala akong naging problem and maayos yung playability dito ni Scourge. Walang gaano nagdalalaglag ng mga parts. Ang napansin ko lang sa kanya, dito sa shoulder pad niya, mas okay sa akin kung ito yung gagamitin ko kasi mas nakakapag-move freely yung shoulder niya compared dito sa alternate shoulder. Ito kasing ginagamit ko, medyo nagiging limited na yung galaw dito ng shoulder ni Scourge. Pero depende pa rin naman yun sa taste. Overall, for me, I would highly recommend na bumili kayo nitong Scourge na to, especially kung may hilig din kayo sa mga smaller scale na Transformers and you will create your own diorama para sa mga to. I think ang astig nito, lalo na pag pinagsama na natin siguro yung mga ibang model kits dito. To be honest, di ko talaga alam na may pailaw itong si Blockies sa mga model kits nila. Kaya isa yun sa mga nagpaganda and nagpaastig ng kanilang mga figures.